At ayun mga master, magandang araw sa inyo. Ako po si Papa Jack at kasama ko ang aking dalawang Papa Jack and friends. Siya po si... Biker. At siya po si... Rick, Bike Journey. Bibigyan namin kayo ng idea, itong chill talk natin na to, tungkol ito sa ating naganap na... ano ba yung una muna? Tagudin Besang Pass Monument. Okay? Hanggang sa may Cervantes. Okay? Hanggang Cervantes lang muna tayo. Itong episode natin na to. Kasi ginawa natin dalawang episode. Tagudin to Ilocos, Cervantes, Besang Pass. Tapos yung second natin chill talk is yung Cervantes to Sagada naman. Alright? Ngayon pag-uusapan natin, bibigyan namin kayo ng idea, bibigyan namin kayo ng tips tungkol sa naganap nating paglalakbay papunta sa Besang Pass Monument. At kung ano nga ba yung dapat nyong i-expect, ano yung dapat nyong dalhin, ano yung dapat nyong iwasan, ano yung dapat nyong gawin, at ano ang dapat nyong i-prepare kapag kayo ay pupunta ron. Alright? Kung handa na kayo, at kung gusto nyo itong episode na to, kung gusto nyo pupuntahan ang Besang Pass, syempre, isang like lang dyan at isang subscribe ay masaya na ang Papa Jack and Friends para sa inyong mga gagawin. Right? Simulan na natin to. Okay, nagsimula ang Papa Jack and Friends sa Tagudin, okay? Sa Cubao. Sa Cubao. Kung pupunta kayo dito, sasakay kayo sa Cubao, sa may Partas. No? Partas yun din sila. Sa may Cubao. Sa may Cubao, ano tayo malis nun? 7, nandun na kami ng 7. Tapos, mga 8:39 ata tayo nakasakay. So mga 8:30 sumakay na kami. Pero mga 9 umalis na. Pero mga 9 na kami umalis. Ang bayad namin noon, ang isa ay, magkano yan, Bes? Siya yung nagbabayad. 744. Tapos, libre na yung bike. Libre yung bike, pero tanggal yung unahan, gulong sa unahan. Pero pili kayo ng bus na kasya, medyo yung malaki yung compartment. Kasi may mga bus sila na maliit na yung compartment. So, pili lang kayo. Ayun, pagdating namin dun sa Tagudin mismo, ano oras tayo dumating dun, Bes? 2:38. 2:38, sakto, 2:38. Nandun kami 2:38 sa may umaga, madaling araw. Madaling araw yun, madaling araw na yun. 2:38 na madaling araw sa may Petron. 7-Eleven. Petron 7-Eleven. Dati kasi Petron yun. So, sa may 7-Eleven, nagbababa kami doon. Sa may MacArthur Highway yun eh. Tapos, pahinga lang, konti. Tapos, ayun, kain-kain, kwentuhan. Tapos, umalis tayo ng oras? 4:30. Yun, 4:30 kami umalis doon. At yung pag-alis namin, madilim pa. At doon nagsimula na yung unang banayad namin na ilang kilometers, mga 10 to 15 kilometers, no? Yung 10 to 15 kilometers, kasi ilang total ba lang ilan ba yung total? Tagudin to Besang Monument? Hindi, ang sabi, nung ni-research natin to, lapit kayo konti din sa frame niya. Tagudin to Besang Pass Monument, 37 kilometers. 37, pero pagka nagdiretso ka ng Cervantes, mismong town proper, ilang kilometers ba? 64. 64. Bali, 64 kilometers, 64 kilometers kabuuan mula Tagudin hanggang Cervantes town proper. Pero yung mismong hanggang Besang Pass, mula Tagudin hanggang Besang Pass, hanggang 38 lang, hanggang 40. Kasi minsan nagpa-fluctuate yung kilometer eh. So, ayun, anyway, experience doon, 10 to 15 kilometers, kalmado pa eh. Diba? Kalmado pa. Tapos, right after ng 15 kilometers, sipin nyo, 15 kilometers plus 40, minus 40, ilang kilometers yun, Besh? 15 minus, 15 minus 40. 35. Ay, 25. 25. Yung 25 kilometers na yun, ayun na yun. wala nang recovery yun. Yun na yun. Walang markings, no? Biglang umahon na. Puro ahon na. Oo. Ikaw, ano ba experience mo? Makunat eh. Oo, kasi... Tapos pag magre-recovery ka, magpapahinga ka, na nakaganon pa rin. Dun sa may bato sa gilid, yung may mga tumutulong tubig. Oo, tapos
yung gradient niya, maintain siya sa 10, 11, tapos pagka sumiko, nagiging 12, 13. Diba? So, kami, sa pananaw namin, parang okay lang naman umahon kasi expected naman namin talaga yun, ahon. Kaya lang, yung pinalalabas dun sa ibang video na mga napapanood nyo, Chill na chill sila. chill sila kasi hindi naman nila pinapakita yung totoong yung totoong track nangyayari dun sa track. So kami expected namin chill lang yung chill lang yung climb. Ngayon kaya namin sinasabi to, sinishare namin sa inyo para at least hindi rin kayo magulat, 'di ba? Ma-prepare niyo na mentally sarili niyo. Hindi kayo magsisihan. Oo, kasi ang isa pang loophole dun sa mga nagbo-vlog na bina-vlog nila yung mga destination nila. Hindi nila sinasabi yung uri ng track, hindi nila sinasabi yung condition ng track, hindi nila sinasabi yung gradient ng track. Kaya siguro nakaka-relate. Hindi naman lahat meron ding mga sinasabi. Siguro meron din iba. Pero based doon sa mga kasi bago tayo pumunta sa isang lugar, nire-research muna natin, tapos tina-track rate muna natin based dun sa mga nakapunta na, di ba? Yes. So ako yung nag-i-schedule ng ride namin kung saan kami titira. Pinapa-scout ko na kagad sa kanila, sa kanila kung ano yung pwedeng gawin, kung ano yung mangyayari, para at least prepare sila na bago kami pumunta ron, nakahanda yung katawan nila tsaka isip nila na ganito yung mangyayari. So, balik tayo doon sa sinasabi ko na tinatrack na namin, pinag-aaralan na namin yung wala kami nakita doon at walang nagsabi sa amin na yung reading ng track na yon ay ganun kadugo. Diba? 25 kilometers na. Yung 25, walang nagsabi sa amin na right after ng 15 kilometers, ito na yung susunod, ito na yung walang ganon. Kaya ginawa namin itong video ng Chill Talk na to para at least prepared kayo ano yung dadatnan nyo, kung ano yung may experience nyo, kung ano yung dapat yung asahan. At bukod doon, hindi siya basta-basta climb. Pag sinabing, okay, climb tayo. Hindi lang yun eh. 'Di ba? Pagka nag-climb ka na. All the way na yun. All the way na yun. Wala na siyang wala na siyang... May mga konting yung gradient niya. Bababa na ng 8. Pero bababa na 8. Hindi siya flat Hindi siya flat. Hindi siya flat. Kumbaga, yung enough recovery mo, hindi siya sakto, hindi mako-compensate yung hingal mo para mawala at makarecover ka ng hinga mo, makarecover ka ng padyak mo. Talagang hihinto ka nang naka-climb position ka. So, walang sense para huminto ka na sabihin mo, papahinga lang ako dahil flat roads. Walang ganon. O yun ang i-expect yun. Hanggang sa makarating kayo sa tuktok ng Besang Monument. Maraming magsasabi sa inyo sa mga local doon na malapit na. Meron nagsasabi naman, di ba? Konti na lang. Tapos, meron iba nagsasabi naman, naku, malayo pa yan. Di ba? Tsaka expectin nyo na, walang doon, best, di ba? Walang signal. Walang signal. Totally, walang signal doon. Siguro yung hanggang 15 kilometers may signal pa. Pero yung pagka umaahon na kayo, wala na signal. Yung Gmap nyo, nagluloko na. Tapos yung Strava nyo, swerte kayo kapag continuous yung running. Pero kapag hindi, gaya nung sa kanya, nagkaroon ng problema yung Strava niya. Tapos may mga signal doon na nagpa-fluctuate. So, pagdating nyo ng siguro mga 20 kilometers na kayo, wala na. Patay na yung signal doon. Pero ang maganda doon, merong PisoNet, Wi-Fi. May PisoNet nga. Pag approaching yung mga towns, may mga piso Wi-Fi doon. Mga tindahan. Pero, minsan may mga Wi-Fi din nagpa-fluctuate daw. Kasi yung mga tinigilan namin doon na piso Wi-Fi. Naglalag na yung mga nila, naglalag na yung... Pero meron yung doon pa po sa taas, sasabihin sa amin. Pero mababait yung mga lokal doon, mababait naman. Sobrang mababait yung mga lokal, kaya lang hindi sila halos nakakaintindi ng Tagalog. Mga Ilocano din yata no Beshi? Oo. Nakaintindi naman. Yung iba. May konting may... Siyempre,
iaano mo ng maayos para mas maintindihan nila. So, Basta English pa nga sila eh. Kasi dahil tourist, Pagka English yun, ito babae. tourist destination eh. Ito ihaharap natin. Uhumi? Yeah. 1.5 ang baon ito araw-araw eh. So, siya. Ito, ito. si Don. 5,000 yan. Wala. So, ayun. Tapos, isa pang may bibigay mong tip doon habang papunta sila doon, Besh. Pwede mong may bigay na tip sa kanila doon? Pagka pupunta na sila doon. Sa Besang. Hanggang Besang Ang Monument. nakatulong sa atin, meron tayong dalang food eh. Trade food, laking bagay. Yun, isa pa yan. Self-sustaining tayo sa food natin. May baon ka, may baon si Barry, may baon ako. Though samantalayin nyo, pag kami nadaan na kayo tindahan, bumili na kayo. Bili na kayo. Oo, Kasi tama. hindi nyo malalaman yung next place na may tindahan. Kasi layo-layo talaga. Oo. Layo-layo talaga. Tsaka, ayun yung pin-repair namin na kasi kami nito, ito hindi ganong gutumin eh. Ito, kami dalawa, gutumin kami sa biyahe. Ako especially, gutumin ako eh. Kapag nakakaramdam ako ng gutom, medyo nanghihina na ako talaga. Medyo na-aborito na ako. So, visit ka. So, pag nakakaramdam na ako ng gutom, malamig na yung pawis ko. So, bumabagsak na yung sugar ko. So, kailangan ko na mag-load. Visit ka. Ay, ikaw, ano experience mo doon? Ano yung may bibigay mong tips sa kanila doon, Besh? Ito pa lang, no? Yung Besang. Oo. Baon ng pahinga. Baon kayo ng pahinga. Pag pumunta kayo doon, well-rested. Oo, tama. Kailangan nyo ng energy. Hindi pwede yung, bawan, titira kayo ng Saturday, pero nag-ride ka pa ng Friday. Huwag na. Diba? Dapat ipahinga mo na yung the day before the ride. Kung bata ka pa, siguro I think kaya mo pa. Tapos wala kang ganong load. Kasi sa amin sa discipline namin tatlo, medyo mas straining yun sa amin kasi naka-touring bike kami. So, since naka-touring bike kami, bakal ang dala namin. Lahat kami, pare-pareho kami naka-bakal bikes. So, since bakal bikes kami, bukod sa bakal bikes kami, ang bawat isa sa amin, may load pa yon na gamit, may load pa na pagkain, tapos bakal, tapos yung weight pa namin. So, dobling effort yung ini-exert namin. Pero kung kayo, lang naman kayo, ride lang naman, long ride lang, okay lang naman yun. Kahit pa paano, siguro kakayanin yun. Hindi ganun kahirap. Hindi gaya namin. Sa amin kasi, bilang mga tourer kami, so, yung discipline namin, tourer, kailangan namin iset yung bike namin as a touring setup. Kailangan namin ng, syempre, pag touring ka, mabigat. Diba? So, yun na-expectin mo. So, doble effort. Kaya, yung oras, kung mga tourer kayo, yung oras, mag-alat kayo. Kung napanood nyo sa vlog, halimbawa napanood nyo, umakyat sila ng 7, nakarating sila ng 3, nakarating sila ng 4. Huwag nyo expectin kung kayo ay mga tourer na ganoon din ang dating nyo. Kung pinanood nyo ay mga naka-gravel bike na walang load, naka-saddle bag lang na maliit, tapos backlight lang na tapos sa harapan lang, maliit lang na bag, talaga makakarating ng maaga yan. Huwag nyo expectin yun kung kayo ay tourer, kung kayo ay naka-bakal bike, kung kayo ay naka-loaded na gamit, huwag nyo expectin yun. Kung kayo naka-pannier, tapos loaded pa yung pannier nyo, huwag nyo expectin yun. Okay? So, ako sa akin, ang may bibigay kong tip doon is, unang-una, mental prepared dapat kayo. Mental prepared dapat kayo. Hindi kayo dapat umasa sa lakas lang na meron kayo. Kasi kung lakas lang ang meron kayo, madali mauubos yan eh. Pero yung lakas ng kaisipan, gaya ng kaibigan ko. Ito. gaya ng kaibigan ko. Yun ang kagandahan kasi. Ito, bibigyan ko kayo ng tips mga master. Kayo kasi, mahalaga kasi na meron kayong mga kaibigan, mga kasama sa group ride nyo na talagang kayo mismo kilala kayo. Kilala kayo pagdating sa ride, pagdating sa strengths and weaknesses. Sa weaknesses nyo, sa kasi gaya nga nasabi ko sa kanya habang nagkukwentuhan kami sa ride, hindi pwedeng pare-pareho kayong mahina. Hindi pwedeng pare-pareho kayong malakas. Hindi uubra yan, hindi nagja-jive yan sa isang grupo. Dapat sa isang grupo, hindi naman dapat or
as much as possible, siguro, sa grupo, merong isang malakas, may dalawang malakas, may tatlong malakas, at meron tatlong mahina. Hindi nyo maiiwasan yon. Okay? Gaya ko, hindi ako malakas, hindi ako mahina, matyaga ako. Bawat isa sa atin, bawat isa sa amin, may kanya-kanyang kahinaan. Pero ganun pa man, yung ganyang kahinaan namin, pinupunan yon ng bawat isa para maging malakas. Ako pag halimbawa, nabuburyong na ako, nabubuwisit na ako, hindi na ako kumikibo. Alam nila yun, sila mismo, tumutulong na sila sa mental state ng bawat isa. Bawa, nahihirapan na siya. Kami naman dalawa, kami yung aalalay sa kanya. Gaya niya, siya, nagme-mental breakdown na siya. Minsan nagme-mental na siya, fatigue na siya. So kami, hindi namin pwedeng suportahan yung mental fatigue niya kasi madadamay. Magkakaroon ng effect sa amin sa grupo namin. So kami, kailangan namin maging malakas para sa kanya. Hindi kami pwedeng panghinaan. Kung ano man yung nasa isip niya, hindi pwede kami maging ganon. So, kung grupo kayo nagra-ride, dapat suportahan nyo rin yung bawat isa. Kung ano yung kalakasan, hindi nyo pwedeng sabihin na, bahala sa buhay niya. Diba? Bahala ka sa buhay. Ayun ang advantage ng kakilala mo at kaibigan mo, yung kasama mo sa ride. Kasi, hindi mo siya kayang pabayaan eh. Diba? Unlike pagka nakasama mo lang, nag-invite. Kaya hindi ako nag-i-invite eh. Kaya sa mga nag-PM sa akin, sa mga nagme-message sa akin sa FB, tsaka sa mga nagko-comment doon, nag-group ride daw, yaya ride. Hindi ko po ugali yun. Ayoko po kasi ng marami akong iniintindi. Alam mo yun? Kasi unang-una... Ayaw mo ng cargo. Oo, syempre, cargo. Ako, especially ako bawat isa sa amin, cargo namin ang isa't isa. Eto, pag may nangyari sa kanya, cargo ko siya sa pamilya niya. Ganon din siya. Ganon din sila sa akin. So, hanggat maaari, ayokong magkaroon ng responsibilidad sa bawat isa. At kung yung group ride na sinasabi nyo na... Pwedeng bonding ride. Mga ganon. Pwede. Bonding ride siguro dito hanggang MOA, Quezon City, MOA, ganun lang. Pero yung yung long ride, gaya nito, nasasama sa akin. Pasensya na kayo, hindi ako pwedeng mag-ganon mga master. Kasi, ayokong magkaroon ng ayokong may masabi ako at ayokong may masabi kayo na baka dahil pinabayaan ko ng ganito, pinabayaan ganyan, or hinayaan ko ng ganito, hinayaan ko ng ganyan, ayoko ng ganon. Hanggat maaari gusto ko yung pagbibisikleta ko, wala akong iniintinding ibang tao at gusto ko masaya lang ako nagbibisikleta. Kasi kaya kami nagbibisikleta, ito, sanay na ako sa mga ugali nila eh. Sanay na ako sa ugali nila. So, sanay na rin mo sa ugali mo. sanay na ako sa kanila. So, pag binubuli nila ako, kasi ako talaga yung weakest link dito sa dalawang to. Ako talaga yung binubuli natin to. Ako talaga yung binubuli nila. So, yun talaga yung katotohanan nun. Kaya hangga't maaari, ayokong nagyayayaray. Alright? So, yun lang gusto namin sabihin sa inyo, yung besang pas ng kabuuan, umalis kami. Ito ito, para may oras kayo. Umalis kami ng fact check natin. Ng Petron Umalis kami ng Petron ng 4:30, nakarating kami ng Besang Pass Besang Pass Monument na ng mga 2:30. Ito na sa pictures. 3 o'clock. Pero sigurado. Ito, meron tayong timestamp natin sa Besang Monument, 3:23. 3:23. Nag-feature kami sa Besang Pass. Yan nakikita nyo na yan. 3:23. 3:23 yan, feature na yan. So, 3:23. Bumaba kami. Dito ba yan lalagay? Dito, yan. Yan, dyan mismo. Tapos, bumaba kami, nakarating kami ng Cervantes. Anong oras? Cervantes. Bilis lang yan. Yung Cervantes, ito naman ang kagandahan doon. Pag tungtong nyo ng Besang Pass, pag lusong na yun. Napakasarap. Rock and roll yun. 15 kilometers or more. 15 kilometers yun. Promise. So, yan rock and roll. 15 kilometers yun na puro lusong. Kaya yun na yung, doon na kayo makakahinga ng, yun yung sinabi niya na, pwede ba tayo magpahinga? Sa lusong. Sa lusong. Kasi sakit naman sa kamay. Kakapreno. So, ayun lang, at least sinabi lang namin sa inyo yung mga dapat yung paghandaan. Kailangan yung maghandaan ng pagkain bago kayo umahon para at least maayos yung pag-ride nyo. Hindi kayo gugutom-gutom, maganda kayo ng tubig. Wala kasing mabibila na doon halos. Okay? So, expectin nyo na yung pupuntahan nyo. Kung nandito kayo sa baba, umaahon kayo sa baba, ang pupuntahan nyo hindi nandito, hindi nandito, hindi nandito. Yung pupuntahan nyo nandito.
Gets nyo na yan? Gets nyo yung ibig ko sabihin? Hindi yung... Kasi tandaan nyo Iniikot yan. Oo, nung nandito kami sa ibaba, ilang oras na kami, alas 12, nandito kami. Yung pupuntahan namin nandito pa pala. O isipin nyo kung gaano kataas. Alright, so, ayun lang. Meron kang gusto sabihin, Besh, para paalala sa kanila. Just be prepared. Ako kasi physically, wala kang ensayo. Tapos yung bike ko, bago itong ride na to, Hindi pa fit sa'yo. Hindi pa, kumbaga hindi ko pa na-fit na maayos. Oo, si Bridget kasi bagong ano yan. Yan, bagong nilipat ko lang yung from Haro, nilipat ko kay Bridget yung components. So hindi ko pa talaga siya na-testing. Na-testing ko lang siya once. Tapos after that, di na ako nakapag-ensayo ulit. So just be prepared talaga physically, mentally. Mentally especially. Kung tulad nyo ako na hindi rin malakas, matyaga lang. Pero nung umaahon... Anong sisay matyaga, pareho tayo matyaga. Hindi, malakas ka. Ito malakas to. Ito si Big Ring Barrick to. Hindi, anyway. Pag-usapan natin yung Big Ring mamaya. Sa susunod na small ring na rin ako. Kasi nung hindi pa namin nararating yung Besang Bus Monument, muntik na ako mag-mental check-out. Kasi nakakasawa na yung puro ahon. Hindi ko alam, hindi ko magana yung Google Maps. Lagi nakalagay 26 kilometers kahit na umuusad. Kahit na umahon kayo, hindi wala nagalaw. Umay ka na yun. Umay na. So, sabihin, akala mo, nakakalayo ka na, pero konti lang pala yung usad mo. Kaya yung... Tama. So, akala ko, muntik na ako mag-top out talaga. Pero just be mentally prepared. Pero hindi naman natin nahahayaan yan. Kasi naman. kung ano yung utak niya na nangihina siya, yung kaisipan namin, ang lakas ng kaisipan namin na meron pa kami, nung time na yun na natitira, bibigay namin sa kanya. Besh, ano may papayo mo sa mga gustong pumunta ng Besang Pass Monument? Yun din, maging mentally prepared. Kasi lahat naman ng ride hindi madali. So, kailangan paghandaan lahat ng ride. Tsaka yung mga dadalhin nyo, dapat sure kayo na kumpleto kayo dun sa dadalhin nyo na ipapack. Kung kaya nyo mag-pack light. Pero, yun nga, sabi niya kaya, pag tourer ka, kailangan marami kang mga dalang mga... Kailangan mo, diba? Pang safety mo, para sa... Multi-day ride kasi karaniwan so, saka palaging, manalangin, hindi lahat ng ride kaya natin. Tama. Kasi, yung mga may hirap, yung mga hindi natin kaya, pero siya kaya niya. Yes. Tama yan. Tama yung sinabi niyo na yun. Tsaka isa pa, ako sa dagdag ko lang sa kabuuan, palagi niyong tatandaan na kapag kayo ay nagbabike, kahit sa ang tour, as much as possible, kumain kayo ng kumain. Huwag kayong magtipid sa pagkain. Pag may nakita kayong tindahan, kahit sa ang ride, kumain ka agad kayo, pero ang kakainin nyo yung maayos. Yung kahit pa paano may maitutulong sa ride nyo. Huwag kayong kakain ng walang maitutulong sa ride nyo. Okay? So, huwag kayong iinom ng mga hindi makakatulong sa ride nyo. Huwag kayong iinom ng mga energy drink. Huwag kayong iinom yan. Kasi isa yun sa makakawasak sa sa katawan nyo, sa internal nyo. Akala nyo nung una, syempre. Short-term fix. Manghihiram kayo na syempre ng lakas dun sa iinumin yung energy drink. Pero hindi nyo alam, saka sa loob nyo, sinisira na nyo yung internals nyo. So, yun yung mga possibilities na nangyayari sa mga siklista na bumibigay ang katawan. Pero kung tayo ay mananatili lang sa kung ano yung pagkain na nandyan sa harapan natin na binigay ng Diyos, binigay ng Panginoon na para kainin natin, na maayos para sa atin, I doubt na hindi tayo tumagal sa pagbibisikleta. Sigurado kung tayo ay may maayos na nutrisyon, may maayos na pagkain, at may maayos na preparasyon para sa gagawin natin, mapagtatagumpayan natin yan. Samahan natin ng dasal, samahan natin ng paniniwala sa Diyos, paniniwala sa sarili, at samahan natin ng determinasyon sa bawat gagawin natin. Sigurado ako, maniwala kayo sa sarili nyo. Matatapos nyo yung ride na to. So, wala lang gagamit ng pinagbabawal na technique. Wala lang. Pero, hindi ko sinasabing bawal gumamit. I mean, kung talagang hindi nyo na kaya, bakit naman hindi? Wala namang masama doon, di ba? Kasi may mga time talaga na kailangan natin isipin yung safetyness, di ba? Ng bawat isa. At the same time, kailangan din natin isipin kung hanggang saan lang yung kakayahan natin. Kung halimbawa, nag-ride ka ngayon, pumunta ka ng Baguio, tapos hindi
kinaya, sumakay ka ng bus, walang problema doon. Balik ka ulit, tinatawag na nila na come back stronger. Diba? So, maniniwala ako na kung ikaw man ay hindi mo kinakaya ngayon, sa mga susunod na ride, pwede mo siyang rest-backan. At pagbalik mo, sigurado ako, kakayanin mo na. Basta nanonood ka sa Papa Jack, Bike Talk with Papa Jack, at makinig ka lang. Mag-follow nga pala kayo sa FB page nito, ni The Biker. The Biker, at mag-follow din kayo sa page ni Barik Bike Journey. Barik, bumubulong ka. Barik Bike Journey. Ginagandahan mo naman masyado yung boses mo eh. Barik siya nga pala, Bike Journey. Gusto nyo kami makita, manood lang kayo ng Sana Lord. meron tayong subscriber at follower na nanonood na sinend sa atin. Papa Jack, ikaw ba to? Nahuli ako. Anyway, ayun lang mga master, maraming salamat sa konting rough lang yun. Kahit pa paano mabigyan namin kayo ng tips. Dito nga ako, syempre, I am not influencer for nothing. Gusto ko syempre, kung ano man yung na-experience ko, bigay ko sa inyo. Makatulong man o hindi sa inyo, okay lang. Kung iba naman, maibash kami sa ginagawa namin, hindi naman kami magdadalunan. Kayo? Alright, maraming salamat. Palagi na daan. Mahirapan pero hindi susuko. Ako po si Papa Jack. At siya po si The Biker. At siya po si Barik. Okay, nandito po kami ngayon sa Lavanet Lodge. Dito po sa may Sagada. Sa may Sagada. So, uwi na kami sa 28. Alright? At palagi tandaan, humingi sa Diyos ng gabay para sa ating Paglalakbay. ciao.